Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang mga pag-uulat ngayong araw ho ng Miyerkules, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng isang propesor at isang ekonomista, si Professor Giancarlo Punong Bayan ng University of the Philippines School of Economics. At makikikumusta ho tayo doon sa kanilang mga pag-aaral at pagsusuri, lalo na sa nalalapit ho na pag-aproba dito sa pambansang pondo ng ating bansa. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo. Direktahang tanong, Professor. Ano po ang napuna ninyo sa ating national budget para sa 2026? May nakikita pa rin ba kayo ng mga sa tingin niyo o sa palagay niyo ay questionable? Well, nandun pa rin yung malaking allocation papunta sa unprogrammed appropriations. Ito yung mga pondo sa budget na hindi magagastos hanggat walang extra nakita yung gobyerno. At nakita natin sa mga nakalipas na budget na lumubo talaga itong mga unprogrammed na appropriations. At dito nilalagay yung mga mahalagang mga proyekto. Halimbawa, yung mga foreign assisted na mga proyekto, mga infrastructure projects na mga ibang bansa ay tumutulong sa atin na pondohan. Ang problema ay nade-delay yung marami sa mga proyekto na ito dahil inilalagay sa unprogrammed appropriations. At ang konteksto nito ay nalagyan kasi nila ng mga insertions yung budget at para nila mailagay yun, kailangang isang tabi yung mga ibang mga importanteng proyekto din katulad ng infrastructure. So lumalabas na sa 2026 proposed budget ay napakalaki pa rin ng unprogrammed appropriations, nasa 250 billion pesos pa rin. At pagdating sa usapin ng flood control projects ay napakalaki din ng alokasyon. At ito ay nagkakahalaga ng mga bandang 270 billion pesos. At ito ay sa kabila ng mga kontrobersya na bumabalot sa flood control projects. At inaasahan na lalo pang lalaki ito habang binabalangkas at dinidiscuss yung budget sa Kongreso. Paano ho kaya paano kaya natin reresolbahin yung nangyayari ho doon, lalo na yung mga nasayang na pondo na banggit nyo, yung tungkol sa flood control projects. Ito ho iniimbestigahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero kontento ba kayo doon sa kasalukuyan hong takbo nitong investigasyon? Kahapon medyo may mga bangayan pa na nangyari. O sa tingin nyo kailangan talaga ng isang independent body para dito, Professor? Wala sa ang pinakaunang reforma ay doon sa budget pa lang. Kasi sa ngayon nga, tulad ng nabanggit ko, ay 270 billion na agad yung inilalaan para sa flood control project. At lalo siyang lalaki dahil kulang pa at mag-i-insert pa yung mga lawmakers natin doon sa budget. So hanggat hindi nare-reforma itong budget process, ay katakot-takot na pera ang talagang i-authorize sa national budget. Pero kailangan din natin isipin na actually yung Pangulo mismo ang pumipirma sa budget tuwing December. At siya mismo ang may responsibilidad na siguruhin na lahat ng mga line items sa budget ay angkop at kailangan talaga ng bansa natin. So medyo ironic na si Pangulong Marcos mismo ang nagsasabi na kailangan mas malinis itong flood control project, pero siya naman mismo talaga ang nag-a-approve noon. At syempre, yung mga kongresista din, alam na alam nila, nakakatawa nga kasi pinalakpan pa nila yung bahagi ito sa SONA ni Pangulong Marcos noong July, na parang nakakagalit. Kasi parang alam natin na sila naman talaga ang naglalagay ng mga insertion. So tama ka, napaka-importante na independent yung mag-iimbestiga nito. Pero hindi ako masyadong confident dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan natin. At hindi ko sigurado na gustong manghimasa si Pangulong Marcos o dahil sa mga action niya ay babawasan yung mga port projects ng mga politiko. Pero at the very least ay sa pag-uusapan itong mga flood control projects at merong oportunidad para sa mas transparent na paggastos ng pera ng taong bayan. Pero kailangan independent ang mag-iimbestiga nito. Nakita na natin sa mga nakalipas na administrasyon na posible naman talaga itong reenacted budget. Ibig sabihin lang naman doon ay magagamit yung previous year's budget. So in other words, kung may kailangan na i-expand na proyekto, ay hindi muna yun may expand hanggang merong bagong budget. Pero I think sinithreaten ni Pangulong Marcos ang Kongreso na dapat ayusin nila ang
craft dun sa ating 2026 budget. Pero hindi ko naman nakikita na liligmok ang ekonomiya natin kapag merong reenacted budget. In fact, maaari yung maging senyales at behikulo para mas maging transparent yung ating budget. Pero again, babalik tayo sa issue ng incentives. Dahil kailangan sa mga maraming susunod na mga budget ay matanggal na itong sistema ng pork allocations na buhay pa rin. Pero kailangan ng matinding reforma dito at yun yung mas mahirap na gawin. Alright. Professor, kung kayo po yung tatanungin, kampante po ba kayo na magkakaroon po talaga ng umano'y transparency po? Tulad na lamang halimbawa, kung bubuksan na po sa publiko, ito po nga pagdinig sa pambansang pondo, doon po sa bicameral conference committee. Well, maganda sanang ideya yun kapag mas maraming tao yung tumitingin sa budget. Pero ang problema ay hindi pa napapatunayan or kailangang patunayan ng gobyerno na totoo sila sa pangako na yun. Halimbawa, ngayong araw, diniscuss ng mga economic managers sa House of Representatives yung budget, pero walang mga civil society organizations na pinayagan na makadalo doon sa meeting na yun sa pagitan ng mga ilang mambabatas as well as yung mga economic managers. So, kailangan natin makita na sa lahat ng pagkakataon ay mayroong oportunidad ang mga pribadong individual na makilahok doon sa budget process. At kailangan din siguruhin na yung live streaming na magaganap, lalo na doon sa bicameral conference committee meetings, ay mangyayari. Pero beyond that, kailangan natin siguruhin na yung mga deals sa pagitan ng mga politiko ay kailangan transparent din. At nasusundan natin kung paano nagbabago yung budget sa mga susunod na mga linggo at buwan. Kasi meron ng areglo yan sa pagitan ng mga mambabatas na maaring hindi makikita kahit na i-live stream yung mga meetings ng BICAM. So yun yung kailangan natin siguruhin at kailangan natin singilin yung mga mambabatas sa kanilang pangako ng sales. Alright. Professor, sa iba naman pong usapin, lumalabas po kasi sa mga pag-aaral na lalo pa pong lumobo yung pagkakautang po ng ating bansa. Papaano po kaya tayo makakaahon dito po sa pagkakalubog po sa malaking utang? Well, hindi naman masama ang pangungutang at imposible na mawala talaga totally ang utang sa kahit anong pagkakataon. Pero ang importante ay lumalago yung ekonomiya natin ng mas mabilis kumpara sa utang natin. At ang problema ngayon, nakikita natin sa datos, ay nasa 63% na yung debt to GDP ratio. Ibig sabihin, yung debt divided by yung income ng bansa ay nasa 63% na. Sabi kasi ni Pangulong Marcos ay dapat mas mababa ito sa 60% pagdating ng 2028. So dapat pababa siya, pero ang nakikita natin ay tumataas siya. So ibig sabihin, parang mas nahihirapan tayo ngayon na pababain yung utang natin kumpara sa kinikita ng ating bansa. At medyo nakakabahala na ito. At kaya naman napaka-importante na habang lumalaki yung budget at lumalaki yung alokasyon sa iba't ibang gastusin ng gobyerno, ay mas masinop din at mas responsable ang paggastos. With that, maraming salamat, Professor, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo para sa mga taga-subaybay natin dito sa Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang profesor mula ho dyan sa University of the Philippines School of Economics para ho pag-usapan yung issue pang-ekonomiya. Ganon din, itong nagpapatuloy na investigasyon dyan sa dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa mga proyekto, lalo na yung flood control projects.